Go ahead, Paul, choose the number and give it to Andrea. Okay, just a reminder, after I read the question, you will stand behind these emojis kung agree ka ba or disagree. And your statement is statement number 1. Freedom of speech on social media should be regulated by law to prevent the spread of harmful and false information. I will read it in Filipino. Dapat magkaroon ng batas na kumokontrol sa kalayaan sa pagpapahayag sa social media upang maiwasan ang maling paggamit nito at pagkalat ng maling impormasyon. Do you agree or do you disagree? Okay. Technology, like social media, can connect us instantly. But empathy allows us to truly understand and care for one another. Through this platform, through my platform, I would promote kindness, mental health awareness, and responsible digital use among especially to the young people. I believe by encouraging meaningful conversation both online and offline, we can ensure that our future generation can grow not only technologically advanced, but emotionally connected. Because no matter how modern the world become, the humanity should always come first. So let's think before we click. Thank you! Very well said. Paul Kalipayan, Barangay Sapote, thank you. Moving on, let's have candidate number 7, Bern Cedric Nepales, Barangay San Vicente. Are you ready, candidate number 7? I'm ready. Wow! With all conviction, I'm ready po. Now choose your question. Pati dito, Trixie ha. Grabe ang mga supporters mo, candidate number 7. Here's your statement. Your statement is number 11. Social media influencers now have greater influence on the youth than teachers and community leaders. I will read it in Filipino. Mas malaki na ang impluwensya ng social media influencers sa kabataan kaysa sa mga guro at leader ng komunidad. Do you agree or do you disagree? Please stand behind the symbols. Thank you for that wonderful question. I think the most important of being a person that is knowing his or her purpose in that specific society. And I believe na mas malaki po yung hindi po mas malaki yung impluwensya ng social media influencer sa mga kabataan kaya sa mga guro dahil ang mga naniniwala po ako na ang mga guro po natin is the most na sila nasa kanila po nagagaling ang mga iba't ibang mga impormasyon. Bilang isang kabataan, naniniwala po ako na ang mga guro ay nagsisilbing isang magandang halimbawa po sa lalo na po sa mga mag-aaral katulad ko po na isang estudyante at bilang isang Binyanense, I will hihikayatin ko po ang mga kabataan na maging isang magandang impluwensya sa kapwa kabataan o estudyante. Dahil naniniwala po ako na ang pag-aaral ay na
naniniwala po ako sa sinabi ni Sir na Rizal na ang kabataan ng pag-asa na bayan. Yun lang po, maraming salamat. Put your hands together for candidate number 7. You know what? It's always tough to speak in Hirap front na. of a huge crowd. Mahirap yun. You know the truth, but you want to stay to your core. Yes, indeed. Malalim yun, partner. Oo na. Alam mo yung totoo, pero dapat totoo ka, nandun ka sa pinaniniwalaan mong dapat. Indeed, yes. At the end of the day, you should stay true to your core. Of course. Now let's have Carl Justin Alionar, Barangay de la Paz, candidate number 9. Hello, candidate number 9. How are you feeling? Hello po, masaya po ako na nandito ako ngayon. Ayun lang. Thank you po sa lahat ng pumunta para supportahan po ako. Aww. You may now choose your statement. Lakasan mo daw boses mo, ha? Statement number 5. Success can still be achieved in the Philippines without leaving the country. Maaaring makamit ang tagumpay sa Pilipinas kahit hindi mang ibang bansa. Do you agree or do you disagree? Magandang gabi po sa ating lahat. Alam naman po natin na ang Pilipinas natin ngayon ay nakakaranas ng mga malaking problema at nakikita din natin ito sa Senado. So base sa aking nabasa, na kaya nga ba natin umunlad na hindi tayo umaalis sa sarili nating bansa? Ako po ay sumasang-ayon dito dahil naniniwala po ako bilang isang Binyanense, kung tayo po mismo sa ating sarili ay magkakaroon ng sapat na edukasyon at tayo rin po mismo ay mamumulat sa kaalaman, tayo rin po mismo sa ating sarili ang maghahatak sa ating pataas. Dahil hindi po ako naniniwala na kailangan natin umasa sa ibang bansa para tayo ay umunlad. Dahil ang pag-unlad ay nagsisimula sa ating sarili. Ang pag-unlad ay nakukuha natin sa kasipagan at hindi natin ito makukuha sa katamaran. Dahil naniniwala po ako bilang isang Binyanense at bilang isang kabataan, kung bawat isa sa atin dito sa Pilipinas ay may sapat na edukasyon at kaalaman, tayo rin po ang magpapaunlad sa ating bayan. Yun lang po at maraming salamat. Congratulations for that wonderful answer. Partner, hindi niya lang nilakasan. Ginalingan! Ginalingan! A topic that is pwedeng i-debate, ano? Indeed. Kasi ano nga ba yung measure ng success para sa isang tao? Indeed, and of course, now that the Philippines is somehow losing hope, diba? Mas gusto na lang ng mga Pilipino, mga ibang bansa. But this guy right here, he believes that there is hope in the Philippines. And the hope is nandito sa city of Binyan. Right? Moving on, we have candidate number 12, Aaron Alvarez, Barangay Santo Tomas. Ready na talaga siya. Hindi na siya nagpatanong. Gusto niya nang bumunot. Go ahead. Your statement is statement number 3. Gender equality laws and movements today appear to benefit women more than society as a whole. In Filipino, ang mga batas at kilusan para sa gender equality sa kasalukuyan ay tila mas nakikinabang ang kababaihan kaysa ang lipunan sa kabuuan. Do you agree or do you disagree? Thank you. I personally stand that here in Philippines we have a gender equality. One of the reasons behind is that we celebrate like this platform. We empower both women and women
And as Mr. Binyan, we can use our voice to empower every gender we have. And above all, let your light shine with purpose and faith. As Matthew says in chapter 5, chapter 5, verse 14, you are the light of the world. May we continue to inspire change and serve others with love and humility. Thank you. Thank you so much, candidate number 12. We are down to our last two misters. Unahin natin. We have Nico Sorio, Barangay San Antonio, candidate number 11. Candidate number 11, I saw that you have a lot of supporters. Baka meron kang gustong sabihin sa kanila. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin ngayon, lahat ng pumunta dito, sa mga teammates ng Taekwondo, sa mga klase ko, and then sa family ko po, and especially sa mga sumuporta po sa akin, like yung sa gym ko po, sa pag-gym. So talagang tinulungan po nila ako sa pagpapaganda ng katawan. So thankful ako sa inyo. Maraming salamat. All right, and I believe he is ready. Your statement is statement number 10. Towns that invest in cultural activities like festivals create stronger communities and more opportunities. Ang mga bayan na namumuhunan sa mga programang pangkultura kagaya ng mga festival ay mas nakalilikha ng matatag na komunidad at maraming oportunidad. Do you agree or do you disagree? Nahirapan na. Wala na yan. Sayang. Zero yan, yung present ako naman ba? Paano mo mag-pick up ang sagot? Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Alam naman po natin na ang kasaysayan po ang nagbibigay konteksto upang maunawaan po natin ang mga usapin sa ating lipunan. Kagaya na lang po ng ating mga kultura. Sa pamamagitan po nito, sa ganitong konteksto po, ang mga tao po ang pinaka naapektuhan at maaaring maging tagapagtaguyod ng kapayapaan sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng kamalayan at kritikal na pag-iisip at paikilaw sa ating lipunan. Kung kaya't nais ko pong magbigay mensahe sa inyo lahat na tungkulin po ng ating pamahalaan na magpatupad po ng programang nagtataguyod sa edukasyong makasaysayan at kamalayang pandaigdig at aktibong paikilahok sa ating lipunan. Ayun lamang po at maraming salamat. Great save, candidate number 11. Hindi naman daw tayo touch move dito. Pwede naman daw magbago ng answer. Nandito na siya, tapos tumingin doon, nakita si BJ Borja, lumipat na lang. Rumampa lang po, Sir BJ. Now we have Andre Lester Benesina from Barangay Langkiwa, candidate number 4. Last but definitely not the least, how do you feel after mong marinig yung mga sagot ng iyong mga kalaban? After marinig yung mga sagot nila, mas lalo akong na-excite na sumagot kung ano man yung statement na mapupunta sa akin. Very well said. Choose your statement. Okay, your statement is statement number 2. Artificial intelligence may slowly weaken human creativity and critical thinking. In Filipino, maaaring unti-unting pinahihina ng artificial intelligence ang pagkamalikhain at kritikal na pag-iisip ng tao. Do you agree or do you disagree? I think this statement is very relevant and timely. So my stand about it is I disagree. Artificial intelligence is a very powerful tool. It can be used to either spread awareness or be used to spread misinformation.
But as a computer engineering student, I believe that artificial intelligence is not lowering the critical thinking of people. Because I believe artificial intelligence should be used responsibly. Ang artificial intelligence ay dapat ginagamit natin bilang isang suporta at hindi para palitan ang mga trabaho nating mga tao. Dahil anumang makinarya ang maimbento ng mga tao, mananatili ang ating kagalingan, kalakasan bilang mga tao. At palagi po nating tatandaan, artificial intelligence can never equal the critical thinking and wisdom of our society. That's why my stand about this is artificial intelligence is not lowering the critical thinking of people. Instead, it is helping us to succeed in life. Thank you. Andre Nestor Beresina, candidate number 4. Very well said. Kita mo, nag-agree yung audience natin, matatalino ang mga Binyanenses. Tama. Lalo nilang pinahihirapan ang ating mga judges. Yung mga 2025 winners, so parang gustong bumalik sa stage at sumagot din at pumili ng kanilang mga statements.